Dito po, sinabi ni Job, so ang pinakamahirap po no, the Lord gave and the Lord has taken away. Ang pinakamahirap na ibigay sa mundo ay ang mga ari-arian na inari mo sa'yo na. Ang kunwaring sa'yo, pero inari mong sa'yo. Pag kinuha na yun, naalala ko po nung magbabayad kami ng truck, no? Kasi wala na, nalubi na. Nung ibabayad yung truck sa asahin, yun lang yung nag-iisang truck. At dadali na doon sa Maynila. Yung asawa ko, papasal pa lang namin, umiiyak na yun. Wala ko sa Munoy, papunta doon sa Manila, umiiyak na siya. At ang sinabi niya, Panginoon, wala na po yung pinagkatiwala mo sa amin. Kasi bumalik kami, wala na. Ako sumunod naman na wala sa amin yung lupa na nag-iisang lupa sa kabayanan ng Hagunoy na naipunda. Ibigay ka dahil na ang lubi na kailangan makaahon. So, kailangan mag-detail ng ibang mga bagay para may pangbayan. So, nung nawala na yun, may isang panalangin na asawa ko na naisulan niya. Nung mawala na maibenta yun, yung sumalubok sa negosyo ng kapatid niya, ng mga kapatid niya at yung negosyo na pinangakilit namin ngayon. So, nung mawala yun, wala nang lugar, umuupa na lang kami doon sa Hagunoy. So, hanggang ngayon, umuupa kami. At ngayon po, pinapaalis kami doon sa inupa dahil i-renovate na yun. Nung una kami lahat kinabahan, hindi ako nagpapalaka sa kanila. Saan kami pwesto? Alam niyo po yung Sanggas, na LPG leader. Meron silang sariling pakargahan ng gas. So kami po ay nagpapakarga lang. So yun yung kalaban namin. Pag naalis kami doon, wala kaming laban. Wala na kaming laban. Inaalis yun, yung pinakasentro, inaalis kami doon. Yung una takot, yung meron kami. Nakikiramdam ako kasi yung bayaw ko, yung biyanan ko, yung ipag ko, yung asawa ko. Nakikiramdam ako. Tapos isang bagay lang ang sinabi ko. Pag meron nga isang Diyos, may papalit sa mas maganda. Kung saan yung hindi natin alam. Tapos ulihan na naman yung asawa ko, hindi ko alam, makalibot yung asawa ko sa kanyang mga fights. Aalis na kami doon. September po, aalis na kami doon. Wala kami nilipatan that time. Tapos nung meron siya naalala na iiyak niya sa Panginoon at sinulan niya na maibenta yung lupa. Panginoon, ibalik niyo po sa amin to. Ito ay pinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, ibalik mo sa amin to. Umiiyak siya, may patakyo ng luha yung papel na yun. At kulay brown na po siya ngayon. Tapos, nagalungat siya nung sabihin yun, nagalungat siya, bigla niya nakita yun, yung papel na yun. At nagkataon, pumunta ka doon sa nakabenta, ibinibenta muli. At ang maganda yun, hulug-hulugan pa natin ng bibig. Di ba? So, ibig sabihin, kung yung Maria na nawala, yayakapin natin, wala tayong mapapatunayan na gagawin ng Diyos. Amen po ba? So, nung ibinigay namin Panginoon sa inyo naman ito, wala kami magagawa. Wala na po yung mga ariyaran, pero ikaw ang nagmamayari na rin ito. Panginoon, ibalik mo po sa amin. Pagkatiwala mo po muli sa amin. At ibinalik na po ng Diyos. Mapagawaan na po namin na lang, building na. Hindi o, isang program mo pala. Mahal ang magpatayong. Mahal sa munisipyo. So, dapat alam natin, hindi sa atin itong lahat ng bagay na namin ito sa daigdig, pinagkatiwala naman ito. Ulitin ko po, ari-arian lang natin ito. Hindi sa atin. Kunwari lang sa atin. Sabi mo sa kami mo kapatid, lahat ng meron ka kunwari, sa iyo lang yan. Kaya pag pupunin ka ng Diyos, huwag kang malulun po. Thus, he acknowledged who he should praise in any situation of his life. May the name of the Lord be praised. So, pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng problema, pagkatapos ng lahat-lahat ng kanyang dinaanan, ang tugon pa rin niya, mapuri ang Diyos na buhay. Sa chapter 2, verse 10, shall we accept good from God and not trouble? So, sabi ng asawa niya, sumpay ko na ang Diyos na mamatay ka na kasi may sakit na siya. Sa chapter 2, sakit naman yung meron siya. Tumubo ang lahat ng bukol sa kanya.
chapter 2, sa dami ng mawawala lahat ng anak, hindi na kasama yung asawa. Sabi mo doon sa katabi mong tatay, hindi kasama ang asawa ng puli ng Diyos. Para iba yung mga nanin na nandito. Bakit siya kaya hindi kasama yung asawa ng babae mo? Na lahat kinuha. Kasi yung babae ko, yun dapat yung magpapalakas. Yun yung magpupusmuli ng moral ng lalaki. Ito yung magpapatatas. Ewan ko po, pero yung tatay ko po, nung mawala yung nanay ko, iba yung hinga ng katawan niya. Totoo yun. Kaya nga sabi ko, ito, pinag-usapan natin sa mag-asawa. Ang una mamamatay, dapat ako. Totoo yun. Sabi, pinag-usapan namin yung mag-asawa. Kaya sabi ng asawa ko, kaya, ang daya mo naman. Sabi, hindi, mas kailang ako na mamatay kasi iba yung aruga ng nanay. Totoo yun, hindi? Totoo yun. Ako po, aminado ko doon. At ang kamay ko sa mga nanay. Aminado po ako doon. So sabi ko, bakit nga ba babae ang naiwan? Bakit naiwan yung asawa ni Job? Samantalang hindi naman siya pinalakas. Pero isang bagay sinabi ni Job, kahit anong bagay ang mangyari, kahit mabuti yan, kahit masama yan, dapat tanggapin natin yan kasi galing sa Diyos. Purihin pa rin natin ang Diyos na buhay. So ano po ba yung response natin sa gitna ng pagsubok? Ano po ba yung ating mga ginagawa pag nasa gitna ng pagsubok? Pangapat po, yung pabor ng Diyos sa kanyang pambato. So makita po natin, pinagmalaki ng Diyos ang kanyang pambato. May mga katangian dapat makita sa pambato. At makita natin sa gitna ng pagsubok kung ano yung response talaga ng pambato. Si Pacquiao po nung nabubog na, nasaktan na lahat, ang response pa rin niya, kailangan lumaban pa rin siya. Ganyan po ba? Kailangan pakita pa rin niya siya yung pinakamahina dito sa Pilipinas. Siya yung pinagmamalaki ng Pilipinas. Dala pa rin niya ang pangalan ng Pilipinas. Tayo po sa gitna ng bugbog at problema, kailangan po, ang nasa isip natin, tayo yung pambato ng Diyos na buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung pambato ng Diyos. Pang-apat mo ang yung pabor ng Diyos. The favor of God is best. So sa chapter 42, verse 7 to 8, chapter 42, so dumating yung mga kaibigan niya, sinasabi, ikaw kasi, baka may kasalanan ka, baka ganito yung ginawa mo, baka ganito yung problema mo, baka mayroon kang ginawa hindi maganda sa Diyos, baka may nasabi ka, ganito, ganyan, lahat sinasabi. Pero wala naman silang makita ang mali ginawa ni Diyos. Number 4, sabi, God will exalt you over your oppressor. So, 42, ang pabor ng Diyos sa kanyang pambato, letter A, paparangalan ka ng Diyos, pagpaparangal sa pambato ng Diyos. So, pagkatapos nun, may mga problema, ang sabi ng Diyos sa chapter 42, verse 7 to 9, pumunta kayo kay Job, magpapanalangin kayo, sa sarili ko pong Tagalog, sa hindi ko po sinalo. Magpapanalangin kayo kasi meron kayong mga mali na sinabi kay Job. Kumbaga, hindi tama yung mga sinabi nyo kay Job. Pumunta kayo kay Job. Magpalinis kayo. Ipapanalangin kayo niya. Kumbaga sinasabi ng Diyos, kumbaga inaano ng Diyos niya, ito yung pambato ko. Hindi siya nagkamali. Yung mga mali yung pinarata, siya ay pararangalan ko ngayon sa inyo. Sa harapan ninyo. Sabi nung may-ari nung inupahan namin ngayon, sabi nila, kasi nag-born na rin pa kayo, nasa ama na kayo, pumunta pa kayo sa banin. So, magugulan na lang siya, pararangalan ng Diyos ang anak niya. Hindi po ba? Parang gusto niya sabihin, kita niya, namumupahan pa rin kayo hanggang ngayon. Pero pagdating mo po naman, makikita po niya, pararangalan